Mr. President, at the count of 3. 1, 2, 3. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpakita na sa kauna-unahang public event sa labas ng palasyo matapos magkasakit. Wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanong. Senator Loren Legarda wala umanong alam sa pinapalutang na term sharing sa Senado. Natanong rin kasi ako kung handang harapin yung confidential funds including yung mga sinasabi nilang fake names umano like Mary Grace Piato. So ang nasabi lang natin is yes, handa nating sagutin yung mga bagay na yan head on. Confidential funds at ang umano'y mga pekeng pangalan handang bigyang linaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte kapag umusad na ang impeachment complaint. Meron na kami pinipili ilang mga tao na maaaring makasuhan ng criminal ngayon nakauwi sa Pilipinas. Mga kasabwat sa human trafficking activity sa mga Pilipino patungong Cambodia, tinutuntun na ng Department of Justice. Itong mga to, positive, Dalawang politiko sa Northern Luzon, hinihinalang mastermind at financier ng iligal na paggawaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Nireid ng otoridad ang isang factory na legal o illegal na gumawa ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Kilala na rin nila ang mastermind at financier nito. Aabot na 4.5 billion pesos sa halaga ng sigarilyo ang naproproduce sa nasabing pabrika sa loob lamang ng isang buwan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yung bawat sigarilyong illegal na pumapasok dito ay binabawas ang pera para sa kalusugan ng mamamayan. Ang pera pong yan ay para sa DOH, para sa DOH hospitals. itong mga to, positive. Sa likod ng matataas na pader na ito sa Panipuan, Mexico, Pampanga, nadiskubre ng mga otoridad ang paggawaan ng mga iligal na sigarilyo. January 28 nang i-raid ng mga otoridad ng lugar, kung saan 6 na Chinese nationals ang naaresto habang 65 Filipino ang na-rescue dahil sa umunoy sapilitang pagtatrabaho. Ang nasabing iligal na pabrika, kaya umano makapag-produce ng 150 milyong pisong halaga ng sigarilyo sa loob lamang ng isang araw. Noong taon 2024, ang nawala po sa kaban ng gobyerno ay 30 billion pesos. Yung 30 billion po niyan na excise tax ay papunta po sa healthcare system ng Pilipinas. So yung bawat sigarilyong illegal na pumapasok dito ay binabawas ang pera para sa kalusugan ng mamamayan. Ang pera pong yan ay para sa DOH, para sa DOH hospitals. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, walang permit ang factory. Peke rin umano ang gamit itong tax stamps. Kaya maliban sa agricultural smuggling, sasampahan din ang kasong economic sabotage at human trafficking ang may-ari ng pabrika dahil sa malapogo na pagkulong sa mga trabahante. Kailangan malaman ng lahat na from manufacturing to transportation to distribution to retail, lahat po yan ay liable sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Lahat po yan ay non-bailable. Kaya nakikiusap kami sa lahat na maliliit na tindahan, kung kayo po ay mahulihan ng illegal na sigarilyo, pati pa kayo ay makakasuhan ng non-bailable offense.
65 Pilipino ang stay-in na nagtatrabaho sa iligal na paggawaan ng sigarilyo, kung saan sa maliliit na ginawang kwartong ito sila tumutuloy. Ayon sa DILG, hindi ito makatao. Walang kinatawa ng kumpanya ang nasa lugar nang dumating ang mga otoridad kanina. Ayon kay Secretary Remulla, 2 politiko sa Northern Luzon ang hinihinalang mastermind at financier ng naturang iligal na paggawaan ng sigarilyo. Bukod sa mga politiko, may 4 pang incorporators na sangkot kung saan 2 sa kanila ang Pilipino habang 2 naman ang Korean nationals. As of now, under investigation kasi titignan namin kung binigyan na ng business permit to, kung na-inspect o hindi. January pa lang kasi, February pa lang na-discover to January 29. So within the mandate pa rin kung nabisita na ng BFP, nabisita na ng local authorities para i-inspect ang lugar. Kung in-inspect po nila at binigyan ng business permit, liable po sila. Nabati ding pareho ang brand ng mga inilalabas nitong sigarilyo sa multi-bilyong pisong smuggled na produktong nasabat naman ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa Batangas at Malabon noong December 2025. At dito sa hukay na ito, sinusunog yung mga reject na sigarilyo na hindi na po pwedeng i-distribute sa mga tindahan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Halos 200 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Cambodia ang nakauwi na sa bansa ngayong araw. Patuloy na inaalam ng Department of Justice, katuwang ang ilang law enforcement agency sa bansa ang umano'y mga kasabwat sa human trafficking activity sa Cambodia kung saan naipapadala ang ilang mga Pilipino at kalaunan ay nagiging trabahador sa mga scam hub. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang nangyari, of course, na nagkaroon ng crackdown sa scam hubs, so lumikas sila from there and then dinala sila sa safe havens or shelters. Pasado alas 4 kaninang umaga, dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang nasa 170 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Cambodia. Sila ay na-rescue sa 6 na magkakaibang lugar gaya ng Phnom Penh, Pailin, Kokong, Mondulkiri, Suai Rieng at Siem Reap. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang mga nailigtas na Pilipino ay dinala sa safe havens o shelter kung saan isinaayos agad ang kanilang pag-uwi. When the team came in New Year's Day, sumabay, siya namang nangyari yung crackdown sa mga scam hubs all across Cambodia, aggressive crackdown ng Cambodian authorities. So yan, nagkaroon na ng paglilikas, pag-rescue, pag-escape, pag-rescue ng mga OFW. So mabilis lang yan kung first week of January. Kasong kriminal ang posibleng kaharapin ng mga nasa likod ng recruitment sa mga ito. Sinabi ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. na magsasagawa na ng investigasyon ang DOJ upang alamin kung sino ang mga kasabwat sa pagpapaalis sa mga Filipino workers gayong wala naman silang kaukulang papeles. Sa ngayon ay isasailalim muna sa victim identification ang mga pinauwing OFW. Meron na kami tinitingnan ilang mga tao na maaaring makasuhan ng kriminal. Ngayon nakauwi na sila sa Pilipinas. Yung may ibang mga biktima ay nagbabahagi na kanilang karanasan. Nalalaman natin, natutuntan na natin kung sino yung mga recruiter at sino yung mga dapat humarap ng kasong kriminal. Sinabi naman ng DOJ na hindi nagkulang ang pamahalaan sa mga paalala upang makaiwas sa illegal recruitment ang isang Pilipino na nagnanais magtrabaho abroad. Tingin ko mulat na naman ng mga Pilipino may ganitong mga kumpanya. Tingin ko kahit papaano, alam din ng mga kababayan natin na pupunta doon ang pinasok nila. Bakit ganoon? Nakakita talaga sila nang maaari nilang kitain. Sa ngayon ay napapakiusapan pa ng Philippine government ang bansang Cambodia na huwag tuluyang panagutin sa batas sa mga nahuhuling Pilipino na nagtatrabaho sa scam hubs. Pero kung di sila madala ng mga lahat ng sinabi nila sa Hans, sana alamin din nila na sa pagkakataon na to, nauwi natin sila. Pero maaari sa mga sunod na pagkakataon ay hindi na ganoon. Maaari silang humarap ng kasong kriminal.
buti na lang magandang relationship natin sa Cambodia at napapag-usapan natin ang Cambodia na huwag tuluyan ng ating mga kababayan. Muli namang nagpaalala ang DMW sa publiko na maging maingat upang hindi mabiktima ng illegal recruiter. Unang-una, dapat beripikahin sa DMW kung lehitimo ang recruitment agency na kanilang ina-applyan. Huwag na huwag ring makipagtransaksyon online. Kung mapapansin ninyo, puro Southeast Asia ito, meaning mga ASEAN countries na visa-free ang arrangement. Pero tandaan natin, yung visa-free arrangement to the ASEAN countries is only for tourism purposes. Samantala, minomonitor din ng DMW ang lagay ng isang babaeng OFW na naiwan dahil sumasailalim sa dialysis. Nakahanda rin na magbigay ng medical at psychosocial assessment ang Department of Health upang masiguro na maayos ang physical at mental health ng mga naturang OFW. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi na umaasa ang endorsers ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauusad pa ang proseso nito sa Kamara. Giit pa ng mga ito, pinakilos ang mayorya ng House members para proteksyonan umano ang presidente. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Hindi na ito lulusot. Yung presidente hindi na lulusot kasi pinakita ng mayorya na talagang desidido silang patayin na sa maagang yugto pa lang para hindi na umabot sa investigation stage proper kung saan ilalabas na ang ebidensya at kailangang sumagot ang presidente. May tsansa pa bang mabaliktad ang dismissal ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plenaryo ng Kamara? Para sa Makabayan Bloc lawmakers na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint, mababa na ang posibilidad ng reversal. Anila kitang-kita ito sa desisyon ng House Justice Committee nang ideklarang insufficient in substance ang kanilang reklamong impeachment laban sa presidente. Inaasahan natin na sa harap din ng plenary, magiging uphill battle talaga yan. Magiging mahirap, hindi magiging madali. Naniniwala naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, sinadyang patayin ang impeachment complaint sa House Committee on Justice pa lamang. Ito ay dahil nananatili pa ring mayorya ng mga kongresista ang mga taga-suporta ng PBBM administration. Wala pa nga sa yugto ng presentation of evidence. Hindi na pinaabot doon. Dahil ang ayaw na mailabas at makilatis, may paliwanag ang ebidensya, kaya hindi na pinaabot doon. No? So, totoo yun, pinakilos ang mayorya, nais protektahan ng Pangulo. So, mahirap na mag-expect na mababago sa plenaryo. Si Attorney Andre De Jesus naman na complainant sa unang impeachment complaint laban kay PBBM, naniniwalang lumagpas ang House Justice Panel sa recital of facts standard na nakasaad sa panuntunan ng Kamara. The members of the House Committee on Justice decided to adopt a threshold of evidence that's more proper during trial. That particular issue on attestation is evidentiary in character. We're talking about the admissibility or weight of evidence here, which is not proper at this stage of the impeachment proceedings. Samantala kung inaasahan na ang paglibing sa impeachment proceedings laban kay PBBM, kumpiyansa si Representative Tinio na uusad ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee at sa plenaryo ng Kamara. February 2 nang ihain ang dalawang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Makakakuha yan ng at least 1/3. No? Dahil realidad naman na nariyan pa rin at lumalala pa nga yung hidwaan sa pagitan ng Marcos at Duterte. So, kaya we can expect na papasa ito sa House and at some point itatransmit ang articles of impeachment sa Senate. Ayon kay House Speaker Faustino Boji III, hindi pa na ire-refer sa kanyang tanggapan ang unang dalawang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. May interest na impeachment ng Sara impeachment complaint? Wala pa po. Morning. Sir, your comments po doon sa PBBM impeachment po? Naniniwala naman si Congresswoman Elago, isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Duterte, maisasagawa ang proseso ng referral ng kanilang reklamo sa susunod na linggo. But
We think and we expect that after February 6 magkakaroon na to ng referral ng inclusion sa order of business at magkakaroon ng referral sa Justice Committee. More or less Monday po, meron na pong referral sa Justice Committee. We think that it would be included in the order of business by Monday and then referred to the Committee on Justice. Posible namang may maghain pa ng panibagong reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Awa ang naramdaman ng isang mambabatas para kay Cavite Congressman Kiko Barzaga matapos itong muling suspindihin ng Kongreso kahapon. Ngunit para kay Congressman Barzaga, sa ibang usapin dapat ituon ang awa at hindi sa kanya. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Ang totoo niyan, marami lang sa atin ang naaawa sa kanya at marami ang naririnig kong nagsasabi, nakakahiya. But Madam Speaker, distinguished colleagues, hindi hiya ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko ay awa. Awa umano ang naramdaman ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin para kay Congressman Kiko Barzaga matapos patawan ng panibagong 60 araw na suspensyon ng Kamara sa kanyang paliwanag upang pagtibayin ang boto pabor sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na suspindihin si Barzaga. Sinabi ni Congressman Garin na ilang ulit na siyang nagpakita ng konsiderasyon sa kapwa mambabatas. Gayunman, sa kabila nito, hindi umano tumigil si Barzaga sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media na nakakaapekto sa reputasyon ng mababang kapulungan. Ayon pa sa mambabatas mula Iloilo, posibleng may personal na dahilan si Barzaga sa mga naging kilos nito at ang suspensyon ay panahon upang magnilay at suriin ng mambabatas ang kanyang sarili. Bilang isang doktor, bilang isang nanay, naiintindihan ko that there might be personal circumstances surrounding the events that are eventually unfolding. Dagdag pa nito, bukod sa mambabatas ay naaawa rin siya sa mismong 4th District ng Cavite na pansamantalang mawawala ng kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ngunit para sa suspendidong kongresista, tila drama lamang ang ipinapakitang awa sa kanya ni Garin. It's very dramatic. Actually, mas mabuti kung maawa siya dun sa mga naapektuhan ng dingbak siya because that's actually the mothers there face far more than whatever I'm facing now. Giit pa nito, mas nararapat umanong ituon ng emosyon at atensyon sa mga karaniwang Pilipinong humaharap sa mas mabibigat na suliranin kaysa sa mga usaping may kinalaman sa politika. Because losing 2 months in Congress or even losing my position, facing suspension or expulsion, these are very small compared to the problems that the average Filipino citizen face. And me, I can afford to lose my job here in Congress, but the average Filipino citizen, especially now when we're facing severe economic instability with plenty of issues. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sugatan ng 2 lalaki sa Apalit, Pampanga matapos bumangga ang kanilang motorsiklo sa sinusundang sasakyan. Mabilis namang rumisponde ang UNTV News and Rescue sa aksidente. Ito ang balita ni Dency Andres. Since may kamag-anak na po kayo nandito, asawa, magulang, tatay, nanay, daddy niya. Isa na namang aksidente sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team bandang alas 10 noong Martes ng gabi, February 3, nang makatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue Team mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang vehicular accident sa Apalit, Pampanga. Sangkot sa aksidente ang isang motorsiklo at H100 van. Mabilis na tumugon ang mga medical responders ng UNTV sa 2 lalaking sugatan na kapwa sakay ng motorsiklo. Ang 23 anyos na pasyente ay nagtamo ng deformity sa kanyang kamay, habang ang 28 anyos nitong kasama ay nagtamo ng gasgas sa kanang tuhod. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang sugat ng mga biktima. Check mo na lang yung vodka refill. Dito po, ito lang po.
Nagagalaw mo? Naigagalaw niya po? Sige nga po. Ito po, ito. Ito po, nagagalaw? Ito, hindi. Ayon naman sa driver ng van, nagulat na lamang siya nang may tumama sa likulang bahagi ng kanyang minamanehong sasakyan. Ako po ay galing na San Fernando. Tapos, wala pa po ako dito sa may Highview. Nagsisignal light na ako ng kakaliwa. Mabagal na lang takbo ko dahil magkagasolina. Pagkukrudo nga po ako. Ngayon, pagdating ko dito, malapit na ako dito. Nagulat na lang ako dahil sa may biglang sumulpot na motorsiklo. Ang bilis. Ngayon, sobrang bilis niya kasi inabot yung taillight ko dahil kung ako naman hindi bibilis ako, babangga ako sa poste. Kaya ang nangyari, inabot yung likod ko. Naramdaman ko lang lumagatok. Matapos ang first aid at pag-secure ng consent para sa mga personal na detalye ng mga biktima, ay agad silang dinala ng UNTV News and Rescue Team sa pinakamalapit na pagamutan upang mas masuri ng mga doktor. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Dency Andres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang ideya si Senator Loren Legarda sa usap-usapan kaugnay ng term sharing sa liderato ng Senado. Ito ay matapos ipalutang ng ilang miyembro ng mayorya ang ideyang paghahati ng termino sa pagitan ng Senadora at ni Senate President Vicente Sotto III. Inilahad pa ni SP Sotto na plano nilang ibigay ang Senate leadership kay Legarda sa huling 2 hanggang 3 buwan ng pagtatapos ng kanyang termino. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Wala akong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanungan. Personal na lilinawin ni Senador Loren Legarda kay Senate President Vicente Sotto III ang usapin ng term sharing sa Senate presidency. Ngunit kung siya mismo ang tatanungin, wala siyang alam na lumutang na posibilidad na paghatian nila ni SP Sotto ang Senate leadership. Nagugat ito sa ipinost na larawan ni Senador Francis Pangilinan kasama ang ilang miyembro ng Senate Majority Bloc at may hashtag na power sharing. Nilinaw naman kalaunan ni Senador Kiko na nagbibiruan lang sila at wala naman silang pinagkasunduan. Kinumpirma rin ni Senador JV Ejercito ang term sharing, ngunit lounge talk lamang umano ito at walang formal na usapan. Hindi naman sinabi ni Legarda na kasama ito sa mga napag-usapan sa naturang lounge meeting ng mayorya. Yung kahapon sa lounge? Oh, yes, ma'am. It was a meeting, I think, about the Blue Ribbon Report. Solid talaga ang Sa isang panayam kay Senate President Tito Sotto ngayong araw, isinaad nito na sa umpisa ay biro lang ito ni Senator Kiko Pangilinan. Ngunit matapos anya ang biro-biroan ay napagtanto nila na marahil ay makabubuti talaga na isaktuparan ito. Aniya, gusto nila ang ideya ng pagkakaroon ng unang babaeng Senate President, habang iminungkahi naman umano ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na gawin ito kahit sa huling 2 hanggang 3 buwan ng termino niya na sinang-ayunan naman ni Senador Sotto. Nang muling tanungin si Pangilinan kaugnay ng issue, sinabi nito nang intindi niya ay suwestyon lamang ito at hindi pa naisa sa pinal dahil siyam lang silang nasa lounge. Gayunman, walang magiging problema sa kanya kung mangyari ito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Magandang Pilipinas, June. Hiniling ng administrasyon ni US President Donald Trump
sa isang korte sa Amerika na ipatupad ang sapina laban sa kumpanyang Nike. Kaugnay ng aligasyong may diskriminasyon umano ito laban sa mga white applicants at empleyado. Ayon sa Equal Employment Opportunity Commission o EEOC, hindi umano kumpleto ang mga impormasyong ibinigay ng kumpanya sa investigasyon hinggil sa umano'y patakaran na nagbibigay prioridad sa racial at ethnic minorities sa mga senior position. Batay sa reklamo, posibleng lumabag sa batas ang Nike dahil sa umano'y pattern of discrimination at sa target nitong ilaan ng 30% ng mataas sa posisyon na o sa minorities. Iginiit naman ng Nike na nakikipagtulungan sila ng maayos sa investigasyon at nananatiling sumusunod sa lahat ng umiiral na batas laban sa diskriminasyon habang patuloy na hinaharap ang legal na proseso. Kinumpirma ng Iran at Estados Unidos na tuloy na ang nuclear talks sa Oman ngayong linggo sa kabila ng mga ulat na muntik nang mabasura ang negosasyon dahil sa hindi pagkakasundo sa format at lugar ng pulong. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, nakatakda ang pag-uusap sa Biyernes sa Muscat habang pinagtibay din ng White House na dadalo ang panig ng Amerika sa naturang pulong. Gayunman, patuloy ang pagtaas ng tensyon matapos magbabala si Trump na dapat mabahala ang leader ng Iran na si Ali Khamenei kasabay ng pagpapalakas ng presensya ng militar ng US sa rehiyon. Sinabi rin ni Trump na may balak umanong magtayo ng panibagong nuclear facility ang Iran matapos ang mga naunang pag-atake at tiniyak niyang mahigpit ang magiging tugon ng Amerika sakaling tuloy ito sa Islamic State. Lalo pang pinagtibay ng Russia at China ang kanilang matatag na alyansa sa gitna ng lumalalang tensyon sa pandaigdigang politika. Sa isang video call, iginiit ng dalawang lider na nagsisilbing stabilizing force ang kanilang samahan sa harap ng kaguluhan at alitan sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang balita ni Carmela Marinda. А для российско-китайских отношений можно это с уверенностью сказать, любое время года – это весна. Sa isang video call sa pagitan ni na Russian President Vladimir Putin at Chinese leader Xi Jinping, iginiit ng Russia na nananatiling maganda at matatag ang ugnayan ng Moscow at Beijing sa kabila ng mga krisis at kaguluhan sa mundo. Ayon sa Kremlin, patuloy na lumalalim ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng politika, seguridad at ekonomiya. Lalo na habang nahaharap ang Russia sa mabigat na parusang ipinataw ng kanluran dahil sa digmaan nito sa Ukraine. Что же касается международной обстановки, то в условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором. Готовы продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на всех многосторонних площадках в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других. Ayon kay Putin, nagsisilbing stabilizing factor ang alyansa ng Moscow at Beijing sa gitna ng lumalalang gulo sa international system. Paiigtingin pa nila umano ang kanilang koordinasyon sa mga international platforms gaya ng United Nations, BRICS at Shanghai Cooperation Organization. Habang patuloy ang digmaan sa Ukraine, umaasa ang Russia sa China upang mapanatili ang ekonomiya nito sa gitna ng sanctions. Sa kabilang banta, nakikinabang naman ang Beijing sa supply ng enerhiya at kalakalan mula sa Moscow. Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться. Несмотря на небольшое снижение, я бы сказал даже корректировку показателей, товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в $200 миллиардов.
Pinagtibay din ng dalawang lider ang mas malalim na koordinasyon sa seguridad at diplomasya sa gitna ng nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Russia, Ukraine at Estados Unidos. Samantala, bukod kay Putin, nakausap din ng Chinese leader si US President Donald Trump kung saan tinalakay ng dalawa ang relasyon ng Estados Unidos at China, partikular na ang tungkol sa kalakalan, military concerns at ang planong pagbisita ni US President sa China. Gayon din ang ibang mga global concerns gaya ng issue sa Russia, Ukraine at Iran. Tinawag ni Trump na excellent ang kanilang pag-uusap at binigyang diin ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng dalawang bansa. Gayunman nagbabala si Xi sa Washington na dapat itong maging maingat kaugnay sa isyu ng Taiwan, particular sa pagbebenta nito ng armas sa isla. Ang issue sa soberanya ng Taiwan ay nananatiling sensitibong usapin na patuloy na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng apela si Tetsuya Yamagami matapos siyang hatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa pagpaslang kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe noong 2022 habang nangangampanya ito sa Nara. Ayon sa korte, rerepasuhin ng Osaka High Court ang kanyang kaso upang alamin kung may magiging pagbabago sa naging hatol kasunod ng inihain nitong apela. Una nang inamin ni Yamagami na siya ang bumaril sa punong ministro gamit ang improvised na baril na ikinagulat ng buong bansa. Iginiit ng depensa na may personal na galit siya sa Unification Church dahil sa malalaking donasyon ng kanyang ina na nagdulot umano ng problemang pinansyal sa kanilang pamilya, kaya hinihiling nilang bawasan ang kanyang sentensya. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Nagpaalala ang US Embassy sa mga US citizens sa Pilipinas na maging alerto at mag-ingat dahil sa inaasahang anti-US protest sa Maynila ngayong Biyernes. Ayon sa embahada, magtitipo ng mga reliyista sa kahabaan ng Calao Avenue bukas ng umaga at magmamarcha patungo sa gusali ng embahada. Tinatayang aabot sa 50 hanggang 100 ang lalahok sa pagtitipon kabilang ang iba't ibang organisasyon na nananawagan laban sa umano'y US imperialist wars at fascism. Pinapayuhan ng publiko na umiwas sa lugar ng protesta, bantayan ng mga anunsyo sa trapiko at sundin ang mga abiso ng otoridad upang matiyak ang kaligtasan. Nagsimula na ngayong araw ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa ikalawang distrito ng Antipolo City para sa gagawing special election sa Marso. Samantalang malaki pa ang kulang sa pondo para sa pagdaraos ng eleksyon. Ito ang balita ni Dante Amento. February 5 to 7 po ang filing ng ating Certificates of Candidacy dyan sa ikalawang distrito ng Antipolo. Umaasa tayo na magiging itong matahimik. 5 hanggang 6 na kandidato ang inaasahang magsusumite ng kanilang Certificate of Candidacy o COC para sa itinakdang special election sa Antipolo City sa March 14. Ito ay upang punan ang naiwang pwesto ng yumaong si Congressman Romeo Acop. Maganda po siguro na wag na tayo magpa-last day kung kaya maaga, makapag-file na kaagad tayo para ma-review namin kung may mga kulang na mga dokumento sa kanilang Certificates of Candidacy. Malaking hamon naman ngayon sa Commission on Elections ang kawalan ng budget para dito matapos hindi aprubahan ng Department of Budget and Management ang hinihingi nilang dagdag pondo. Nasa 98 million pesos ang kakailanganin ng komisyon upang maitawid ang special election. Ngunit sa ngayon ay mayroon na lamang silang naitatabing 11 million pesos. Nalulungkot si COMELEC na napaka-unfortunate na development. Hindi po kami nabigyan ng dagdag na budget o yung hinihingi namin budget. Nakatanggap po kami ng liham mula sa DBM na sinasabing maaaring hindi po kami makakuha ng dagdag na budget. So ang ibig sabihin po niyan, ang COMELEC ay gagawa ng paraan upang makapag-realign kami ng pondo namin o at the same time yung savings na natitira namin ay maaaring magamit po namin.
Sa kabila nito, tiniyak ng komisyon na patuloy silang maghahanda para makapaghalal ng bagong kinatawan ang ikalawang distrito ng Antipolo City. Ang 2nd District ng Antipolo Rizal ay may tinatayang halos 300,000 botante pagsapit ng halalan at 700 presinto. Ang pinaka-importante, hindi pwede pong i-compromise yung ating pong honoraria ng mga guro. Kinumit po namin kung ano yung tinatanggap ng mga guro noong 2025 national and local elections na may dagdag na 2,000 across the board. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang paghahandang ginagawa ng kampo ni Vice President Sara Duterte kasunod ng muling paghahain ng impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo ngayong taon. Ayon sa isa sa abogado ng Vice Presidente, nananatili silang nakamonitor sa mga nangyayari at pinag-aaralan ang kanilang magiging depensa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Natanong rin kasi ako kung handang harapin yung confidential funds including yung mga sinasabi nilang fake names umano like Mary Grace Piato. So ang nasabi lang natin is yes, handa nating sagutin yung mga bagay na yan head-on. Isa-isa at punto por puntong sasagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga inaakusa sa kanya sa isinampang impeachment complaint. Ayon kay Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ng defense team ng pangalawang Pangulo, kasama sa kanilang bibigyang linaw ang mga sinasabing fictitious names o gawa-gawang pangalan na nakasaad umano sa isinumiteng report ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa Commission on Audit. Ngunit nilinaw ni Attorney Powa na inaccurate ang mga lumalabas na impormasyon na ilalabas nila ang taong sinasabing Mary Grace Piatos bilang bahagi ng kanilang depensa. I think dun sa mga headlines, parang ang lumabas ay iprepresenta o ilalantad ang identity ni Mary Grace Piatos na clearly hindi naman natin binanggit yon. I don't know if it was for clickbait reasons or ano, but mukha namang nagkaroon lang ng siguro miscommunication or misinterpretation on those parts. Muling binigyang diin ng abogado ang kahandaan ng defense team na harapin ang lahat ng mga aligasyon laban kay Vice President Duterte. Kaugnay nito, napaghandaan na rin nila ang idinagdag na mga testimonya o revelasyon ni Ramil Madriaga tungkol sa umano'y anomalya sa Department of Education noong ito'y hawak ni VP Sara. Well, yung mga statements na inilabas nung nagangalang Mr. Ramil Madriaga, nung lumabas pa lang yan a few months ago, talagang nakita na namin na mukhang isa to sa mga isasama nila sa grounds for impeachment or ebidensya supporting yung kanilang grounds for impeachment. Kaya pinaghandaan na rin natin yan at we are ready without of course giving you the specifics kasi we don't want to telegraph our defenses. But we are ready to show na pawang kasinungalingan yung mga nilalaman ng affidavit na ito through evidence of our own. Sa ngayon, walang kahit anong expectations ang kampo ni VP Duterte kung ang inihaing complaints ngayong taon ay mabilis na maitra-transmit sa Senado gaya ng nangyari noong nakaraang taon o kung dadaan ito sa House Committee on Justice gaya ng ginawa sa impeachment complaint laban naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, hindi pa nila matiyak kung haharap ng personal ang Vice-Presidente kapag ipinatawag sa Kongreso. Depende po yan. Again, kailangan muna nating i-monitor. Wala pa kasi tayo dun eh. It's early days pa. So kung kinakailangan, kami naman bilang mga abogado niya, aabisuhan namin siya kung ano ang dapat gawin sa tingin namin in accordance with our legal strategy. So sa ngayon, ayoko munang magsalita ng tapos. Depende rin kasi sa mangyayari at the committee level kung kasi ang committee meron silang compulsory processes hindi ba? So we will wait and see kung talagang kinakailangan pa. Ayon kay Attorney Powa, patuloy lang sila sa pagbabantay sa mga nangyayari, lalo na kung may isasampa pang ibang complaint sa mga susunod na araw. Tiniyak din ng defense team ni Vice President Duterte na kung matuloy ito at maitaong sumabay sa pag-usad rin ng kaso ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ay hindi sila apektado dahil magkaibang team o mga abogado ang may hawak dito.
Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Denied o hindi pinagbigyan na Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla na mailipat sa Philippine National Police Custodial Facility. Sa inilabas na resolusyon ng Sandigan Bayan, sinabi nitong walang sapat na batayan na sinasabi ng kampo ni Revilla na may banta ng pananakit, panggigipit o pagbabanta sa kanyang kasalukuyang piitan sa New Quezon City Jail. Bukod dito, hindi rin pinaboran ng korte ang mosyon ng kampo ni Revilla para magkaroon ng panibagong investigasyon sa kaso, pati ang pagpapawalang bisa sa warrant of arrest at ang pagbaliwala sa isinampang kaso. Ayon sa isa sa mga abogado ni Revilla na si Attorney Ramon Esguerra, pag-aaralan pa ng defense team ang susunod na hakbang at ang magiging remedyo sa resolusyon ng korte. Tinanggihan din ang mosyon ng kapwa-akusado ni Revilla na si Juanito Mendoza na i-consolidate ang mga kasong graft at malversation. Gayon din, hindi rin pinagbigyan ng kahilingan ng isa pang akusado na si Emelita Huart na manatili sa kustodiya ng Bulacan Provincial Police Office kaysa sa Camp Karingal sa Quezon City. Inaasahang matapos na sa susunod na linggo ang presentasyon ng mga ebidensya sa bail petition hearing ng siyam na DPWH officials mula sa Mimaropa Region. Ayon sa prosekusyon, 2 testigo na lamang ang kanilang ihaharap sa susunod na linggo, isang kinatawan mula sa Land Bank at isa ring opisyal mula naman sa DPWH 4B Region Office, Human Resources Department. Pagkatapos ito ay pagpapasyahan na ng Sandigan Bayan kung papayagang makapagpiyansa ang siyam na akusadong DPWH official sa kasong malversation kasunod ng pagkakasangkot sa umano'y substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. May katapat na parusang reklusyon perpetua ang malversation kaya kailangang sumang-ayon muna ang korte bago makapagpiyansa ang isang akusado. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang programa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ngayong araw. Ito ang unang public event ng Pangulo sa labas ng Malacanang mula nang inanunsyo na siya ay may sakit na diverticulitis. Isa rin sa personal na diniluhan ng Pangulo ang Philippine Telco Summit 2026 sa Pasay City. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa pamamagitan ng TESDA Skills Passport mobile application, may all-in-one na digital platform na tayo. Dito makikita ninyo ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa TESDA trainees, scholarship, employment opportunities, TESDA accredited training institution, at TESDA online training courses. Higit isang linggo mula nang i-anunsyo ang pagkakaroon ng diverticulitis o pamamaga ng isang bahagi ng kanyang large intestine, muli ay personal nang nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang public event sa labas ng Malacanang matapos magkasakit. Pinangunahan ni PBBM ang paglulunsad ng kauna-unahang Skills Passport ng Technical Education and Skills Development o TESDA sa San Juan City. Ang TESDA Skills Passport ay ang kauna-unahang mobile at digital solution upang mas mapadali ang training, certifications, employment at scholarship para sa mga Pilipino. Nakapaloob sa naturang Skills Passport ang digital record ng isang scholar ng TESDA gaya ng National Certificates o NCs at mga nakumpletong training. Makikita rin dito ang mga trabahong maaaring mapasukan, online courses o programs ng TESDA at scholarship na inaalok ng ahensya. Ayon kay Pangulong Marcos, pagtutuunan ng pansin ng kanyang administrasyon ang pagdaragdag ng kaalaman at kakayahan ng mga naghahanap ng oportunidad. Palalakasin din namin ang pagsulong ng skills development ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya sa ating mga kabataan, TESDA Scholar at sa lahat ng gustong matuto ng mga panibagong mga skills, inaanyayahan ko kayo subukan at gamitin ang TESDA Skills Passport mobile app.
Mula TESDA, dinaluhan rin ni PBBM ngayong araw ang Philippine Telecommunications Summit 2026 sa Pasay City. Dito binigyan din ni Pangulong Marcos ang pagpapatuloy ng mga reforma na may layuning gawing mabilis at abot kaya ang internet service sa bansa. Nanawagan rin ng Pangulo ng pagtutulungan ng mga sektor upang madala ang internet service sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Palalakasin ng Philippine Navy ang pangangalaga at proteksyon sa Tubataha Reef sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang naval monitoring station. Ito ang nakapaloob sa kasunduang nilagdaan ng Western Naval Command at Tubataha Management Office. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Importante yun sapagkat ito naman ang contribution ng Navy sa support to protect the environment. Ang Tubataha naman is eastern seaboard ng Puerto Princesa. So nasa Sulusi ito sa loob natin. Magtatayo ang Philippine Navy ng isang naval monitoring station sa Tubataha Reefs Natural Park. Nitong Martes, formal na lumagda ang Western Naval Command at Tubataha Management Office sa isang Memorandum of Understanding o MOU. Sa ilalim ng kasunduan, maglalagay doon ang Philippine Navy ng Naval Monitoring Detachment sa Ranger Station upang palakasin ang pagbabantay sa karagatan, pangangalaga sa kalikasan at koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Sulusi. So importante na meron tayong presence doon, makatulong tayo sa Coast Guard, sa BFAR and other agencies na nagsisecure sa Tubataha, which is a world-renowned dive spot. Ang Tubataha Reefs Natural Park ay isang UNESCO World Heritage Site na kinikilalang isa sa pinakamayayamang marine environment sa buong mundo. Ngunit patuloy itong nahaharap sa banta ng illegal fishing, poaching at pagkasira ng kapaligiran. Sa pamamagitan ng bagong Naval Monitoring Detachment, magkakaroon ng real-time naval support para sa mga patrol, surveillance at agarang pagtugon sa mga insidente sa lugar. Kasama yun sapagkat dun sa mga area na yan, maraming mga reefs na mababaw. Kaya maraming tayong mga marine species doon. Iba't ibang klase shark, etc. Ano pa mga mammal sa ilalim. Ano? So tulong ito sa mga primarily responsible ng mga agencies. Sumusuporta tayo sa kanila. Noong nakaraang taon, may monitoring ng pagdaan ng warship ng China sa lugar, pero paglilinaw ng Philippine Navy, innocent passage lamang ang kanilang ginawa. So far, monitor natin yung mga pagpumapasok ang mga warships nila, conducting phone ops or innocent passage. One time, Coast Guard, wala akong maalala na monitor natin dyan sa loob. PLA, dumadaan dyan sa loob. Last year, yung galing ng Baho de Masinloc, bumaba sa Mindoro, sa Verde Island Passage, bumaba dyan sa dyan, tapos nag-exit sa may Basilan, Holo area. Sabi ni Rear Admiral Trinidad, nakatuon sa environmental protection ang Naval Monitoring Station hindi dahil sa presensya ng mga dayuhang sasakyang pandagat na dumadaan sa lugar. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, pinagtitibay ng Philippine Navy ang papel nito hindi lamang sa pagtatanggol sa bansa, kundi pati sa pangangalaga sa isa sa pinakamahalagang yamang dagat ng Pilipinas, ang Tubataha Reef. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilibing na ang pinatay na pulis na si Senior Master Sergeant Dayan Mollanido. Bago ito, binigyan muna siya ng pagkilala ng mga kasamahan sa PNP para sa ilang taon niyang pagseserbisyo. Kasama nitong inilibing ang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Ramdam ng ilang maliliit na negosyante ang pagtaas sa presyo ng kuryente at ilan pang pangunahing bilihin. Ayon sa Philippine Statistics Authority, dulot ito ng pagtaas ng inflation rate ng bansa itong January 2026. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ang aming kuryente, palibasa sa dami naman ng mga gamit, nagte-35,000 kami isang buwan, 35,000. Ang tubig namin, mahigit 20, nagbe-benching ko. Ang sweldo ng mga tao ang isang buwan, halos 70. Isang buwan yan. Paano mo naman kikitain dito?
Ipinaliwanag ng mag-asawang Remilyn at Rodelio Daet kung paano direktang nakakaapekto ang pagtaas ng presyo ng kuryente, tubig at iba pang utilities sa katulad nilang small business owner. 20 years na nilang hanap buhay ang pagkakarinderya, subalit sa paglipas ng panahon, ang expenses nila ay nananatiling mas mataas kaysa sa kanilang kinikita. Ang LPG namin, ako po, palibasa nga sa dami nga mga niluluto. Minsan nagbabay, isang tangke ko, kurto. Ano lang yan, mga 7 araw lang yan. Kapag mas mataas ang bayarin sa utilities na mga business owner, nakakahulugan ito ng mas mataas na singil at dagdag gastos sa presyo ng pagkain at serbisyo para sa mga consumer. Subalit ayon kina Remilyn, nakaalalay lang sila sa tuwing tataas ang presyo ng mga bilihin dahil mas magiging mailap naman ang mga customers, lalo na at marami silang kakumpetensya sa paligid. Tsaka pag mataas, maawa ka rin naman sa bumibili kasi pinagtatama-tama lang din ng pera nila. Minsan, isang tilapia na lang na 5 piso, isang kanin, pengi sabaw. Kaya kung may konti pa, may pambayad lang kami ilaw, tubig, tsaka tauhan, okay na. Bukas naman uli, baka sakali. Ang presyo ng kuryente, tubig at liquefied petroleum gas o LPG ay ilan lamang sa dahilan ng pagbilis ng inflation sa buwan ng Enero. Batay sa latest report ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 2.0% ang January 2026 inflation rate na mas mabilis kumpara sa 1.8% na naitala noong December 2025. Gayunman, mas mabagal pa rin ito kung ihahambing sa 2.9% na inflation rate na naiulat sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ilan pa sa mga dahilan ng pagtaas ng inflation ay ang mabilis na annual increment sa pabahay at maging ang presyo ng mga produktong petrolyo, restaurant at accommodation, pati na ang clothing, footwear, household equipment at maintenance. May contribution din ng health services, recreation, personal care at miscellaneous goods sa pagtaas ng inflation rate. So mayroon tayong galing tayo sa medyo mababang inflation, no? So may base effect na magsasabi na pwedeng mataas ngayon yung inflation rate kumpara doon sa previous year. Kaya yung expectation is that it will be higher than our 1.7%. Whether it will breach 4%, maaga pa. Samantala, bagamat bumagal naman ang food inflation sa 0.7% mula sa 1.2% noong December 2025, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na bagamat positibo ang mga numero na ito, ay hindi ito dahilan para mag-relax ang ahensya. Mahigpit nilang babantayan ang pamamahala sa supply ng pagkain mula sa produksyon hanggang importasyon at distribusyon dahil anumang pagkukulang ay maaari agad magresulta sa mas mataas na presyo na makakaapekto sa kabuuang paggalaw ng ekonomiya. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumuko sa National Bureau of Investigation Cebu si Albuera Leyte Mayor Roland Kerwin Espinosa. Ito'y matapos siyang isyuhan ng warrant of arrest ng Cebu Regional Trial Court Branch 14 kasamang iba pa para sa kasong murder. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa alkalde. Sa kanyang mensahe, humihingi si Mayor Espinosa ng panalangin para sa kanyang kaligtasan. Mayong buntag kanatong tanan. Gipaybaw ko kamo nga nigawas na akong warrant karon mga orasa, mga alas 10. Padong nako sa ditugyanan sa balaod para mo surrender. Nga dili nato pabuton nga serve pa nila ang maong warrant. Iampo na lang ninyo ang safety sa ako ang kinabuhi. Ang mga Albueranos o kinsa tong mga tao nga mga nagmahal kanako ug sa wala nagmahal. Iampo na lang ninyo ako ang pag-surrender nga walay mahitabo nga dautan. Dagang salamat Albueranos. Kita-kita lang tapuhon kung mahumanan ning problema. Dagang salamat, no hate, just love. I love you Albueranos. Itinanggi rin ng alkalde na nagtatago siya, ngunit inamin niya na sadya siyang umiwas, magpakita sa publiko para na rin sa kanyang seguridad. Nagpapatuloy ang sunog sa Mount Posdo, Benguet.
Mas pinadali naman ng Commission on Elections at lokal na pamahalaan ng Tuba ang voter registration para sa kabataan at regular voters. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Sa Mangkayan, Benguet, patuloy na nasusunog ang kagubatan sa Mount Pusdon na sakop ng mga barangay Bulalakaw at Ginawang sa bayan ng Mangkayan, Benguet ngayong umaga ng February 5. Ayon kay Ginawang Barangay Secretary Omar Lopez Damuslog, ikalawang beses na ito na may naitalang forest fire sa lugar sa buwang ito. Nagsimula ang insidente bandang alas 11 ng umaga sa Manpayas, Barangay Bulalakaw at unti-unting kumalat papunta sa Barangay Ginawang. Kasalukuyang nasa lugar na ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection kasama ang mga volunteer para apulahin ang pagkalat ng apoy at masiguro na hindi aabot sa mga bahay malapit sa lugar. Sa Tuba, Benguet, naglunsad ang Commission on Elections o COMELEC kasama ang LGU Tuba ng satellite voter registration upang ilapit sa mga residente ang pagpaparehistro ng botante sa iba't ibang barangay sa munisipyo. Kasama ang serbisyo ang new registration, transfer reactivation at pagwawasto ng mga detalye sa rehistro. As of February 3, 2026, umabot na sa 100 na po ang narehistrong botante. Binubuo ng 135 SK voters at 55 regular voters ayon sa COMELEC. Magpapatuloy ang satellite registration sa iba't ibang paaralan sa Tuba hanggang February 13 upang mahikayat ang mas maraming eligible voters na makalahok sa darating na BSKE 2026. At sa Baguio City, nagpaalala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga turista at bisita na maging maingat sa pagbubuk ng tinutuluyan upang maiwasan ang mga accommodation scams, lalo na ngayong papalapit na ang mga malalaking aktibidad ng Panagbanga Festival ngayong Pebrero. Ayon sa alkalde, sinasamantala ng ilang manloloko ang dagsang turista tuwing Panagbanga sa pamamagitan ng pekeng social media accounts na nagpapanggap bilang may-ari o ahente ng mga legit na accommodation. Hinikayat ni Mayor Magalong ang mga bisita na mag-transact lamang sa mga accommodation na nasa listahan ng opisyal na visita website ng lungsod at siguraduhing may business permit at opisyal na resibo ang mga katransaksyon. Pinapayuhan rin ang publiko na i-report ang mga peking account sa Baguio City Anti-Cybercrime Unit at tawagan ang mga kaukulang opisina ng lungsod para ma-verify ang lehitimong negosyo at maiwasan ang mabiktima ng mga panloloko. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news sa lahat ng Swifties. Inanunsyo ng popstar queen na si Taylor Swift na magkakaroon ng official music video ang kanyang viral hit na Opalite. Exclusive itong mapapanood sa Spotify Premium at Apple Music bukas, February 6. Ayon sa countdown sa kanyang website, mapapanood ito simula alas 9 ng gabi, oras sa Pilipinas. Ang Opalite ay bahagi ng pinakabagong album ni Taylor na Life of a Showgirl na inilabas noong 2025 kasama ang iba pang kanta gaya ng The Fate of Ophelia at Eldest Daughter. Kamakailan lamang naglabas din ang singer-songwriter ng docuseries na The End of an Era at concert film na final show mula sa kanyang matagumpay na The Eras Tour. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Jovel Hobeliano, Vernaline Madrid at Jake Sulayo Martinito. Gayon din kina Roger Zabanta Dantes, Max Sembrano at Gloria Arellano. Mga kasambahay, kung may mga istorya pa po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share.
Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 4:4 na nagsasabi, "At tinuruan niya ako at nagsabi sa akin, pigilan ng iyong puso ang aking mga salita. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.